Sinusulong ni Senator Panfilo Ping Lacson ang panukalang Parents Welfare Act of 2025 na mag-oobliga sa mga anak na suportahan ang mga magulang na naging abusado, pabaya, umabandona sa kanila. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sinusulong ni Senator Panfilo Ping Lacson ang panukalang Parents Welfare Act of 2025 na mag-oobliga sa mga anak na suportahan ang mga magulang na naging abusado, pabaya, umabandona sa kanila. Pero may mga question, paano raw kung ang magulang ang naging abusado, pabaya o umabandona sa sarili nilang anak? Narito ang report. That insignia with a star. Layunin ng panukalang Parents Welfare Act of 2025 na hikayatin ang responsableng suporta para sa mga matatandang magulang, may sakit o may permanenteng kapansanan. Gayunman, sinabi ni Senator Ping Lacson na malinaw sa Section 16 ng panukala na maaring ibasura o bawasan ng korte ang obligasyon sa suporta kung mapapatunayang inabuso, pinabayaan o inabandona ng magulang ang kanilang anak. Nilinaw din ni Lacson na ang panukala ay hindi para ipasa ang responsibilidad ng gobyerno sa pamilya. Sa katunayan aniya, isinusulong din ng batas ang pagtatayo ng mga old age homes o tahanan para sa mga matatanda sa bawat lalawigan at highly urbanized cities na may kapasidad na tumanggap ng hindi bababa sa 50 matatandang magulang. Ayon kay Lacson, ang pag-aalaga sa mga nakakatanda ay responsibilidad ng buong lipunan, hindi lang ng pamilya at hindi rin dapat ibuntun lahat sa gobyerno. Nilinaw din ni Lacson na sa ilalim ng panukala, hindi magpapataw ng obligasyon sa mga anak na walang kakayahang pinansyal para suportahan ang kanilang mga magulang. Paalala pa ng senador, hindi tungkol sa bulag na obligasyon ang panukala. Layunin nitong itaguyod ang patas at makataong suporta, may katarungan, dignidad at malasakit sa puso ng batas. Naghain ng panukalang batas kamakailan si Senator Panfilo Lacson na layong tiyaking hindi aabandonahin ng mga anak ang kanilang mga magulang na may edad, may sakit o walang kakayahan sa buhay. Pero may mga nagsasabi rin na hindi dapat obligahin ang anak, sa halip ay dapat paghandaan ng bawat isa ang pagtanda para hindi maging pasanin ng ating mga anak sa hinaharap. Kung ikaw ang tatanungin, kaarangkada, anong iyong masasabi sa panukalang ito? Ay, parang ayoko niya. Kasi yung magulang, obligasyon nila pag-aralin yung mga anak. Pero yung mga anak naman, hindi na nila yung obligasyon na mag-ano sa magulang. Pabor ako Kasi maraming mga magulang na inaabandona ng mga anak. Po, responsibilidad po ng magulang na magpalaki po ng mga anak. Pero that doesn't mean po na it goes the same way po. Nasa anak na yon kung tutulungan niya yung mga magulang. Pero obligasyon ng mga magulang na palakihin, paralin ng mga bata. At para nga pag-usapan ang issue na ito, makakasama natin live via Zoom si Dr. Mary Jean Loreche, Chairman ng National Commission of Senior Citizens. Magandang gabi po, Dr. Loreche. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Ninia Corpus. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, Dr. Loreche, una-una, narinig niyo naman po siguro itong panukalang batas ni Senator Panfilo Lacson. Ano po yung take niyo po tungkol dito? Kami po sa National Commission of Senior Citizens ay natutuwa at nagagalak naman po at nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson. Siguro, kailangan lang natin na medyo usisain ng mabuti kasi marami na rin namang nagbago para sa ating mga pamilya sa panahon na ito. Okay, sa tingin nyo ba ay
kailangan natin ng ganitong klase ng panukala at naniniwala ba kayo na sapat na itong mga kasalukuyang batas para bigyang proteksyon ang ating mga matatanda? Siguro ang dapat natin tingnan ay yung laman ng batas at saka the intention is very good because it is now trying to have our children, the young generation, take care of their older persons. Subalit, sabi ko nga po, mahalaga sigurong pag-aralan muna nating mabuti sa kadahilanan na there will be, it can be a boon or a bane, di ba? Parang a blessing and a curse also. Dahil pag criminalize tayo, at parang we are forcing the young people to take care of their older adults and wala naman silang capacity to do that, then it might be a problem, no? And what if yung family environment na yan, to start with, ay talagang inaabuso din yung ating nakakatanda. So, these are issues that needs to be studied very well. But yes, we are grateful and thankful to the good senator for coming up with a bill like that. But we really have to look into it, to make sure lang na tama yung ating mga dapat gawin kasi meron naman tayong mga recommendations paano i-improve yung batas na yan. And Dr. Loreche, alam mo, mainit na diskusyon to sa social media. Actually, kahit before pa magkaroon ng panukalang batas na ganito, dati marami na nagsasabi, Dr. Loreche, na sinasabi, teka, wag dapat obligahin yung mga anak na, kumbaga, hindi porket pinag-aral mo, obligado sila na alagaan ka pag sa iyong pagtanda. Ano po ang take nyo sa ganung klaseng pag-iisip ngayon ng mga bagong henerasyon? Siguro, alam naman natin na kahit na yung dati pa natin, our Philippine Constitution actually provides for na kailangan ang mag-aalaga sa mga nakakatatanda ay mga kamag-anak or kapamilya nila. Pero again, we have to examine it dahil sa kadahilanan na a lot of things have changed. Una sa lahat, yung economic capacity ng family. Pangalawa, yung tinatawag nating sandwich generation, dahil yung ating mga kabataan ngayon ay may mga sariling pamilya and then kailangan pang alagaan nila yung kabila, yung mga nakatatanda. Pangatlo ay yung economic capacity. So mahalaga siguro, we might be able to do other modalities by which kailangan encourage ang ating mga kabataan na alagaan ng mga nakatatanda. And this is where our economic support siguro will have to come into place. Saka ano po ba ang definition ng pangangalaga? Kasi depende rin yan What if tama po kayo, yung anak ay walang kakayahan na gastusan pa yung kanya magulang? Kasi let's say, kunyari, meron siyang mga anak, hindi na nga niya mapakain yung mga anak niya. Paano pa yung ibang tao? Ano po yung covered dito? Kailangan very specific at saka specific din dun sa sitwasyon ng tao. Tingnan rin yung sweldo niya, magkano ba yung kita niya. Hindi ba ganun rin naman yung kunyari may mag-asawa na sa kasamaang palad, naghihiwalay, tine-check yung kapasidad nung isa kung magkano yung kaya niyang ibigay doon sa kanyang asawa at anak. Hindi po ba? Totoo po yan. So, yan nga po ang sinasabi natin sa komisyon na kailangang tingnan natin, busisihin natin ng mabuti. And we also have to take into account the changing, the demographic shift, no? At saka yung iba naman talaga ay umaalis na, naghahanap ng greener pastures para may maipakain sa family. So, hindi talaga sila makakapag-alaga ng kanilang nakatatanda. Actually, isa sa aming isinusulong ay more on the violence against older persons na bill. Kasi alam naman natin na reality talaga na may mga ganyan na nangyayari. But for us to para bang criminalize natin for neglect, well, that is something that kailangan natin pagtuunan ng pansin din. At meron daw kanina nakikinig rin ako sa DZMM earlier sa mga nakamiss po yung pinag-uusapan kanina sa anong take mo, ni Maan at ni Zandro. Sabi doon na meron naman daw mga home for the aged na libre para sa ating mga seniors. Totoo po yan. Sa ngayon nga, ang DSWD, meron nga silang 4 na residential care facilities. Isa po din yan sa dapat nating tingnan ang kakayahan ng ating national government kung yan ay maglalagay tayo ng home for the aged or residential care facilities all over the country. So infrastructure, sino ang gagastos niyan to operationalize it? Kakayanin ba ng local government unit? Pangatlo ay mas gusto nating isulong ang family
family-centered, patient-centered, person-centered care rather than to be facility-centered. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang po nito is if it is a person-centered, family-centered, ang pag-aalaga po ng nakatatanda ay dapat sa ating pamilya. Kasi meron pong psychological impact yan na sa bahay ka lang, ikaw ay naalagaan. For those who can take care of their older persons. Pag facility-centered kasi, ang gagawin natin, iiwan natin sila doon sa pasilidad dahil wala tayong kakayahan na alagaan sila. So sino ngayon ang magtutustos sa kanila? Will the government have enough funds for this? Isa yan. Pangalawa, parang tinanggal natin yung kanilang karapatan na sila ay alagaan ng kanilang sariling pamilya. But then there is the catch there. Is the family capable of taking care of them? Are they economically stable? Number 3, mahal ba talaga nila yung kanilang nakatatanda? So yun yung mga bagay na dapat nating pag-aralang mabuti. Pero yun nga, Dr. Loreche, na dito sa panukalang, sa panukalang batas, how do you define ba yung abandonment? Pag kunyari ba, as in iniwan mo, sorry ulit as in pag iniwan mo ba dun sa house lang na walang kasama, or pag kunyari, dadalhin ko sa isang, sa home or the Facility, agent, sa facility, is that under dun sa panukala considered as abandonment? Kasi iniwan mo sa facility, pero pwede mo siya bisitahin. A very good question, no? Will that constitute abandonment? Yeah. That's a very tricky question. Kasi una nga, kung wala naman siyang capacity alagaan, mas nanaisin niyang ibigay sa gobyerno, sa facility, ang pag-aalaga ng kaniyang mahal sa buhay. Pero kung siya ay may kapasidad para alagaan ang kaniyang nakatatanda at yet kailangan niyang iiwan doon dahil ayaw niya ang responsibilidad niya, then that is another story. Okay, nako, maraming salamat po sa oras at malinaw na paliwanag nyo tungkol nga dito kung paano natin aalagaan ang ating mga senior citizens. Maraming salamat, Dr. Loreche, Chairman ng National Commission of Senior Citizens. Ingat po kayo. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!